Yo, yo, yo! Yo, we are back. Yes, Ah, sir! Oo. Guys, ano nga pala bago tayo magsimula, gusto ko mag-apologize sa inyo dahil nagkanda lito-lito na ang mga pangyayari. Sorry, pero again, na may pagkukulang man kami, lagi naman namin pupunuan ni Boss Lots yan. So, check nyo lang lagi sa Yes, YouTube, sir. updated. Nauna lang ng konti, ng isang araw yung tapos nakalimutan natin Pero yun, check Nagkabaliktad, nyo lang yung nagkabalistad. nagkabaliktad. Pero check nyo, nandun na, makikita nyo na very maganda yung topic na yun regarding dun sa statement ni Donald Trump. Pero Oo, pre. ayun nga, Boss Lots, eto, Ah, panibagong topic tayo, sir. ah. Gusto kong tumawa, pero ay wag Sige, muna. save mo muna, save mo muna. Pero kasi yung topic natin today, again, disclaimer lang mga katotpi, hindi po kami ng babody shame dito sa The Opinionated Titos. Dahil Sadyang may kami, mga hindi naman kami, mm, hindi naman kami oo, kapayatan. hindi naman kami fit, no? Pero again, ay hindi sa pang-body shame, pero kasi itong tao na to, siya yung naglagay na sa sarili niya para Oo. ma-body shame siya eh. So, Ah, ayun, so, siguro I guess siguro alam na nila to. baka 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 may listener na listener din natin. Shoutout sa'yo. Pero bago lahat, Boss Lots, introhan muna natin 'to para Si, ma-slam dunk na natin 'to. sige, sige. Let's go! Yes, sir. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga Ah. tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yun. Okay, Yes, Papa sir. Dens. Tangina, bagong lahat. Shoutout ko muna. Kung kayo ay bibili ng motor at kayo ay nagawi sa bandang QC at bandang E. Rodriguez, shoutout sa Yamaha E. Rodriguez aka Motorcycle City, formerly known as Key Motors. Fuck you! Tang-inang tagal nyo ng papeles. Tang-ina nyo. I-release nyo na kasi. Bakit I-release nyo na. kinukulong nyo ba? Oo. Tang-ina pre, sabi ng LTO, 3 to 5 days, business days for motorcycles and 7 to 11 days for vehicles. Putang inang yan. Hanggang ngayon, Isa para isang buwan na, pre, buwan. Oo. Oo. Tapos papa-change oil kagad. Putang ina, wala pa ng isang 200 kilometro. Putang inang Hindi yan. pa nga tumatakbo. Shout out na may review na ako doon. Ginamit ko ng Totti page dahil ito naman si Facebook. Puta, ginawang positive. Negative, inedit ko lang. Naging positive ang puta. Kaya delete ko. Nung babalik ko na, wala na. Pero shout out mga putang ina nyo, babagal nyo. Tapos pre, pag dumating pa ako doon, siguro kung kukunin ko, sabihin, ito na si Kupal. Tang ina nyo, kayo yung Kupal. Kasi hindi nyo kagad pinaproseso, hindi kayo sumusunod. Anyway, Pagka, yung mga ganyan, Oo. pre, pag sa bayaran, ang tutulin. oo, pero Putang ina. pag after sales na, wala na. Saka, Oo, pre. on a lighter side naman tayo kay Tito Ramil. Mukhang may niluluto si Tito Ramil. Abangan nyo. Kung di nila na itatanong, ang ating katotping si Tito Ramil, shout out sa'yo, naggagawa ng video yan. So, abangan nyo kung ano yung pakulo niya. Kahit kami, hindi pa namin alam ang kanyang balak. Pero soon, malalaman natin yan. Okay. Sige, punta na tayo sa ating topic at hand. At siguro may hint na sila doon, pre. Okay. Natatawa Slam lang kami dunk. natatawa lang kami ni Papa Dens. Hindi naman yun nga sabi ni Papa Dens, hindi naman kami nagdi-discriminate dahil kami, hindi naman kami kapayatan para sabihin namin kami. Di ba? Oo. Kaso lang, sobra na to, pre. Pero hindi tayo 489 pounds, pre. Oo.
weighing at 489 pounds, Dank Dimos. So, yun, guys, ano? Rapper influencer, si Dank Dimos, pre. Yun yung topic natin ngayon. Kasi, ano niya dinemanda niya yung lift, pre. Sige, Papa Dens, barata mo ng ano. Wag mo na sa... Puta. Oh, sorry po. Sorry po. Sorry po kung ganito ka nakatawa. Sorry. Alam mo kung ano nakakatawa doon, pre? Dinemanda niya yung lift. Oo. Kasi, Lift can't lift you. putang ina talaga. Umpisa pa, pasensya na kayo at natatawa talaga kami sa medyo, alam mo pre, para sa akin hindi naman dapat ito discriminate, pero puta, tanggapin mo, puta. An apple is an apple, an orange is an orange. Let's call it what it is. You're morbidly obese. Sorry. For lack of a better term, no? Morbidly pero, obese. Oh. Pero yun nga, pre. 486 pounds. Puta, morbid yun, pre. Come on, man. Pero, pre, bago ang lahat, ano, to give context kung bakit mo ganito yung topic natin. Kasi, sorry. nag-trending to. I don't know kung ano pero kasi, alam mo na, mahilig tayong manood at magbasa ng kung ano-ano. Umabot sa radar ng mga otits nyo yung pagdedemanda ni Dank Dimos sa lift. Na, kasi ang ano to, parang siguro lift, siguro meron hindi nakakala. Para siyang Uber, para siyang Grab. Ayan. 'Di ba? Para siyang Grab dito sa atin sa Uber. So, ang ginawa kasi itong si Dank Dimos is nag-order siya ng lift. 'Di ba? Kung ang parang ang in-order niya is sedan. Ngayon, dumating ngayon yung lift na sedan, ni-refuse siya na isakay. Nakakatawa kasi doon, pre. Sabi nung driver, my tires are tired. Oh no. Tapos, ang is, ayun nga, again, hindi tayo nagba-body shame. Hindi, ayaw natin ng body shaming. Ayaw natin ng medyo agree tayo sa konting bullying, pero body shaming, no. Pero kasi, again, siya yung naglagay sa sarili niya sa sitwasyon na to para pag-usapan. Kasi, if you guys don't know, medyo, hot topic to sa US. Pero yun, ito nga, pinag-uusapan na natin dito mga ka-totpi na dinenay kasi siya ng service na stating na sabi nung driver is hindi ka kakasya or mag-order ka. Ay, hindi. Actually, hindi niya sinabing hindi siya kakasya. Parang Uber sabi niya XL. mag-order ka. Oo. Mag-order ka nung XL na lift. Tapos ang nakakatawa pa doon. Ang nakakatawa pa doon, pre. So, again, if you guys don't know, ang lift kasi, ewan ko kasi pre, alam mo yun, influencer ka, rapper ka, hindi ko alam bakit wala siyang sariling auto or ba't wala siyang service. Tsaka bakit hindi Uber ang in-order niya. Usually kasi pag Uber Kasi ang Lyft, if you guys don't know, is slightly cheaper than Uber. So, ewan ko, siguro dinidiscriminate ko rin yung capabilities niya. Pero kasi putang ina, rapper influencer ka, may pera ka. Putang ina, bakit ka magtitipid? Parang alam mo naman sa sarili mo, parang putang ina, don't be delusional shit. Putang ina, araw-araw bilang artist, bilang influencer, feeling ko araw-araw ka humaharap sa salamin . Kasi yata yan, pre. Kasi sa Michigan yata nangyari yun, kung di ako nagkakamali. Kasi daw, sa state of Michigan, ang fat shaming or discrimination sa weight, parang same level ng racial discrimination, ganun, pre.
So kaya na-sue si Lyft nung sinunga siya ni Dank Demos, the influential talaga? fatty rapper. Batas yun? At least, Pero alam mo, what we ang- know sa Oo. Michigan State. Okay. Oo. Pero alam mo, ang take ko dyan, Boss Lots, parang race is something na wala kang namang control eh. Oo. Pero, Di ba? Pero your weight, tangina, option mong kumain ng marami, option mong kumain ng better food, option mong kumain din ng bad foods for you. So, ewan ko kung kung anong pinagugutan nila para magkaroon ng batas na ganun sa Michigan, tama, Boss Lots, no? Michigan State. Si baka putang ina, nagpasa ng batas na yun. Diyan, pre, ano din. May Hindi eating naman sa disorder. pagano kasi ganito pre. Ito lang yung punto ko dito at least my own take on it. Kasi parang kung hindi ka talaga, kung halimbawa sinabi ng driver na hindi talaga siya pwedeng magkasya or kasi pre may tayo may hindi natin alam pre, depende sa suspension. Kaya, kasi hindi naman siya pwede sumakay sa gitna kasi may seatbelt law naman sila. So, ibig sabihin, lopsided. So, delikado sa daan. Delikado siya sa kalsada dahil nga masyado siya. Pre, let's call it what it is. 486 pounds. Guys, mga katotpi, do the fucking math. 486 pounds. Diba? Hindi na... ano na yun eh. Kumbaga kung sinabi ng driver na hindi kaya, hindi talaga. Tsaka, kung papanoorin niyo yung video, hindi naman siya yung yung parang intention nila, putang ina mo, tawa mo, hindi ka magkakasya dito or actually, whatever. Hindi siya bastos or what. Oo. He was actually respectful na hindi talaga kaya. 'Di ba? Siguro na out of context lang dahil di naman yata American ba? Parang di naman yata yung left driver, hindi siya American yata. Ay, hindi. Parang medyo Mediterranean or something ibang like race. that. Or Or parang ganun. Around Indian or some Middle Eastern or something like that. Siguro. So, siguro ipagkaka-describe niya yung sorry, kaya nakakatawa yung my tires are tired. Siguro parang lack of a better term kasi ang command niya ng English siguro hindi naman talaga siya native English speaker. Hindi niya first language yung English. Hindi niya first language. So, yung description niya, ganun. And, ikaw naman, pre, sedan yun, pre. Alam mo naman siguro na ang hirap nun. Guys, gusto nyo, hindi na gusto ko pakita yung picture pero kayo na lang mag-due diligence to check yung photo at sabihin Google nyo sa na akin. lang si Dank. Dank Demos. DANKDEMOSS. Yan. So, tangina kasi hindi naman sa I know it's a laughing matter pero tangina alam mo naman siguro yung estado ng weight mo eh. So, dapat hindi sila ang mag-adjust sa'yo. Katulad nung, ito mga maiba ko dun sa kwento ni Dang Dimos, pre. Meron din kasing, ewan ko kung napanood mo rin to, pre. Si Airplane naman, pre. Pinagbabayad siya ng 2 seat for, dahil nga, may kalakihan si ma'am. Kaya ka naman pinagbabayad ng 2 seat. Sa tingin mo ba, pre, may uupo pa sa tabi niya kung yung 2 seat halos occupied na niya at siguro mga 1/4 na lang matitira? Sa tingin mo, mabebenta pa nila yung seat na yun? Pre, eto na nga lang, pre. Feeling ko naman naranasan mo sumakay ng bus, di ba? Ang ina. May makatabi ka lang sa bus na medyo XL. Pre, dalawahan lang yun usually. Oo. May makatabi kang medyo XL doon, mapalalaki o babae yan. Uncomfortable ka na agad sa pagkakaupo mo. Di ba? So what more pa doon sa eroplano, tas ang tagal ng biyahe nyo, pre. Di ba? Ang ibig ko bang sabihin, bakit di mo siya bayaran? Technically, inoccupy whether we like it or not. Sabihin na nating lack of a better description. Pero yun talaga, it is what it is. Sakop mo, bayaran mo. Kasi hindi na nila mabebenta yun eh. Di naman sila nagbe-business para malugi eh. 'Di ba?
Ikaw ba, pre, pag nagbe-business ka, gusto mo malugi ka? Siyempre, hindi. And at the same time, pre, ito naman, sa isang banda naman, yung kotse, di ba? Halimbawa, sa isang, siyempre, hindi ka naman sa gitna uupo, pre. Di ba? Sa gilid ka uupo or sa kung left or right na gilid, pre. Eh, pag sumayad yun, nasira yung pang ilalim yun, nasira yung coil spring. Kasi, pre, again, 486 pounds is not a fucking joke. Ang bigat nun, pre. Ngayon, kapag na-aksidente sila, nasira yung kotse, ang laking worth it ba yung bayad na yun? Kung ikaw, as a car owner, it's not her car, it's not Dang Timos' car, it's another car na nagbibigay ng service. Sa tingin mo ba, isasakripisyo mo yung sarili mong kotse? Siguro kayo, masasabi nyo yun kasi wala kayo dun sa lugar na yun. Pero kung kayo, pero kung sa inyo gawin yun, ganun din gagawin nyo eh. Makikiusap din kayo, can you please get an Uber XL, a better car suited for your weight? It's not being it's not discrimination or anything. What we're trying to say is, pucha, kailangan naman ibagay. Kung gusto mo mag-adjust ka rin naman. Siguro, umorder ka ng Uber forklift. Oo. Ganun. O kaya, Uber, pick up. Uber bus. truck. Ganyan. Hindi kasi, pre, kidding aside din, pre, no? Kasi ikaw, may sasakyan ka, ako may sasakyan din, di ba? Wala, may tropa. Kasi ako, meron din naman akong tropang mas bigi sa akin, pre. Diba? Ngari, sasabay ko si tropa or may pupuntahan kami kasama yung tropa. Sabihin ko, pre, dito ka na lang sa harap maupo. Dito ka sa tabi ko ganun naman maupo. talaga eh. Ganon. Diba? Kasi sumasayad. Kasi, tsaka you are taking care of your car kasi nga, pagka medyo puta hassle yun, men. Diba? Kasi sobrang hassle kaya nga sila magpagawa. nagka-car hailing or car hailing tuloy. Driving app ba yun? Yung ride sharing. Ride sharing. Yun, there we go. Sorry, tanga sa butot ako. Kaya sila nagra-ride sharing para kumita sila. Putya, kung masira yun, pre. Di gagastos sila. Sa tingin mo ba, worth it yung ibabayad? Tsaka paano kung lari, yung tao na yun, no? Kasi, if you guys don't know, yung sa ganyan, hindi naman ibig sabihin na siya yung nagda-drive ng sasakyan, siya na yung may-ari. Paano kung hindi siya yung may-ari ng sasakyan? Paano kung nakikidrive lang din siya to earn money? Kung masira yun, syempre, cargo niya yun. Siya magpapagawa nun, di ba? Na same goes din na kung siya yung may-ari nun at yun lang yung income niya, masira yung sasakyan niya, edi wala siyang income. Abonado pa. Pa. Abonado pa kasi puta ka na magkano pagawa ng suspension, magkano? Pangilalim, magkano? 'Di ba? Hindi naman birong pera yun, pre. Hindi naman yun nga eh. Kasi alam mo, sinasabi kasi nila discrimination eh. Puta, tignan nyo naman yung kabilang side. Puta, laging yung laging yung kabilang side na sa isang banda nga, nakikisimpatya naman tayo dahil, 'di ba? Alam mo yon, hindi nga siya nakasakay. Pero tangina, isipin nyo din. Isipin nyo rin yung mga car owners, di ba? At saka pre, may option eh. May option to order a larger vehicle to accommodate a larger person. Diba? Kasi parang ang dating parang yun nga, sabi mo kanina, parang delusional eh. Alam mo yun? Di ba? Parang, pre, na parang hindi mo alam yung weight mo at hindi mo nakikita yung sarili mo sa salamin. Di ba? Di ba? Kasi kahit ako nun before, pre, nung wala pa kaming auto, pagka aalis kami, o-order kami ng Grab or Uber, ako na yung puta, again, hindi naman ako 486 pounds, parang I'm way mas mababa na may timbangon. Pero alam ko sa sarili ko, malaking tao ako. Na pag sumakay ako sa sedan, tas may kasama natin sila commander, alam ko na mahihirapan kami dun sa loob ng sasakyan. So, kami na yung mag-a-adjust na, yes, mas mahal, pero kasi it's for your own comfort, tsaka i-assure mo na sure ka na ma-accommodate ka. Kasi, pre, aminin naman natin, pre, hindi lang naman sa US nangyayari yun, pre, na kahit dito sa atin, putang ina, kahit sabihin na natin na pabirong sasabihin driver, sir, ang laki niya, sir, ganyan. Diba?
inaano din nila doon na syempre malaki nga ang tao na parang siguro naiisip nila na baka masira yung sasakyan ko or what. Na nagigets ko naman 'yun, 'di ba? So, nga kami na yung nag-a-adjust. Puta, mag-o-order kami na mas malaking sasakyan. Namatay yung ilaw ko, shout out dun sa ilaw kong lobat. Yun nga yun, pre. Kumbaga, ikaw yun mismo yung mag-adjust. Kasi nga, pre, hindi naman pwedeng biglang lumaki yung kotse para dahil malaki ka, biglang lalaki yung kotse na in-order mo. Hindi eh. Kung ano yung in-order mo, expect na yun yung darating. And let's not beat around the bush, pre. Alam mo naman siguro kung anong estado mo eh. Kung anong, ewan ko, lack of a better term. Ha? Na mabigat siya eh. Alam mo yun, alam mo naman sa sarili mo, di ikaw yung mag-adjust, pre. Diba? Hindi pwedeng mag-adjust sa'yo yung tao. Hindi kagad i-call mo na as in parang fat shaming agad or weight discrimination, whatever you wanna call it. Pucha, mag-isip din tayo. Diba? Hindi lang kayo mapiperwisyo dito. Hindi naman dahil gusto lang nilang ipahiya kayo, hindi. Gusto rin nilang kumita, gusto rin nilang maayos yung vehicle nila. Kasi, again, ulitin ko lang kanina, yung ibabayad nyo sa ipapagawa niya kung masira. Hindi naman yun eh. Abonado pa nga siya eh. Kung sakali. Kasi again, paulit-ulit na naming sinasabi, 486 pounds. You do the math. Diba? Tsaka pre, may napanood ako na to, parang eto na lang parang alam mo, i-interviewin siya, pre. Naalala ko, inatawa ako. Pre, interviewin siya, parang parang podcast din. Yung upuan doon sa pre, alam mo yung normal na computer, parang computer chair na merong armrest. Pinatanggal niya yung upuan, pre, kasi hindi siya kasya. Okay. Ang nilagay na magiging upuan niya, sopa, pre. Podcast yun, pre, putang ina, sopa. Parang alam ko na yun. Sopa. Parang yung rapper na nag-rap siya sa sopa. Napanood ba yan, pre? Rapper siya, puta, sa sopa siya Tapos may dala-dala siyang oxygen. Lalaki naman to, di ba lalaki to? Lalaki na. Napanood ko. Parang doon pa lang, guys eh. Parang isipin mo putang ina. Hindi siya kasya doon sa computer chair. Oo. Hindi siya kasya doon. Tapos ito, tumitingin ako ng pictures na online sa Google. Google nyo na lang, mga katotpi. Putang ina, bumababa siya ng SUV. Putang ina, sinlaki niya yung pinto ng SUV. And I'm not talking about an SUV lang na full size na SUV. I think parang either Escalade or Suburban siya bumababa. Putang ina, full size SUV yun. At puta, sinlaki niya yung pinto. Imagine, paano siyang papasok dun sa sedan? Parang, okay, sige, kakasya ka, pero sa SUV nga, hirap na hirap kang bumaba eh. Sinlaki mo yung pinto eh. Sorry ka, mga katotpi. Again, baka may ma-offend dyan na nagtatawanan namin. Again, hindi kami nang body shame, pero ang problema kasi dito, siya yung, again, paulit-ulit ako, siya yung naglagay sa sarili niya para pag-usapan regarding dun sa weight niya at kung gaano siya kalaki. 'Di ba? At tapos again, guys, ako, ang stand ko dito, I think it's not discrimination dun sa bagay na may magagawa ka. For me, discrimination is something na wala ka nang magagawa. Let's say, discrimination sa race. Let's say, you're black, you're Mexican, you're Asian. Putang ina, hindi mo mapabago yun. 'Di ba? Pero yung eating habit, 'di ba? Yung ka na, pinanganak kang ganun. Pero yung eating habits mo, putang ina. Ikaw yun. 'Di ba? As a person, ikaw yun. Hindi mo siya makontrol, kaya ka lumaki ng ganyan. 'Di ba? Ewan ko ba? Minsan, hindi ko alam kung ano. Hindi, yung lang natin dito, yung mga taong, pa siya, yung ine-encourage siya. Parang, para sa akin, wrong is wrong eh. Oo, pre. Diba? Tsaka, hindi naman sa pre,
Medyo abala May yung ano ginagawa din eh. niya. May hindi naman siya rapper, merong singer na isa. Magaling siya kumanta, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Pero naging hot issue din to before na parang tawag dito. Magaling siya kumanta, yes. Tapos parang may mga babaeng in-interview na how will you rate this singer based dun sa looks niya on a scale of 1 to 10? Parang excuse me. Sabi ng mga babaeng nag-rate sa kanya, hindi, ano yan, she's a 10. Kasi parang yung pagiging 10 naman is based dun sa perception mo dun sa tao, based on how you handle yourself, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. Tapos pre, nung tinanong na sila nung nag-interview, sige, since 10 si ganyan, payag ka, palit kayo ng katawan. Boom! There goes the dynamite! Putang ina. Yung Wala sila nasagot. naging silent. Walang nasagot, pre. Di ba? Tang ina. Nasa na yung sinasabi nyong 10? Bakit hindi kayo pwede magpalit ng katawan? 10 pala yan. Yun nga yung sinasabi mo nung last time na parang when it's convenient lang, no? Diba? Parang you'll take their side for convenience. Pero kapag kayo na yung nasa sitwasyon na yun, hindi nyo rin mapanindigan. Ayaw mo na. Totoo. Pero, sige, go. halimbawa, pre, maging Notorious B.I.G. Puta, palit na. Palit na, boy. Notorious B.I.G. Palit na ako. Okay na ako magmukhang Notorious B.I.G. Basta I got the money and the fame, di ba? Tangin na. Big smalls yun, pre. Big smalls yun, boy. Kasi kung kung ang ipagbabasihan lang nila is kung payag sila na palit katawan, puta, what's in it for me? Di ba? Kung palit katawan, kasama talent, kasama everything, puta, go ako dun, pre. Hindi, diba? Yun nga, pre. Kasama lahat, pre. Putas, pero go ako dun, boy. Hindi yun na nga, yun nga yung nakakatawa dun, pre. Kumbaga, nirate nila ng 10, tapos switch sila with everything, all of the bells and whistles kasama. Hindi sila payag, pre. So, again, parang yung mga naggaganyan, pre, na parang fat is beautiful, fat should be confident, ganyan-ganyan. Parang napaka-ipokrito. Nai-ipokritohan ako, pre. Dun sa kasi nga yung diba, sinasabi parang, ng ibang commenters parang it's not sexy, it's unhealthy. You're promoting an unhealthy way of living, an unhealthy lifestyle eh. Kasi kami mataba rin kami. Kaya kami, ang ginagawa namin as we age, syempre, kailangan namin medyo to slim down kasi nga there are complications of being, alam mo yon, fat. Oo. Di ba? Yun. Heart disease, diabetes, mga lifestyle diseases, pre. So, okay, labas na tayo doon. Again, medyo na-out of topic na naman tayo. Pero, again, ang punto lang namin dito is, hindi lang dapat yung isang side. Dapat reviewin nyo rin yung kabilang side na kawawa rin naman. Diba? Diba? Yung iba kasi tinitignan lang dito, na-discriminate siya. Tsaka nag-upload pa ng video dito, mismo si Dunk Dimos mismo yung Para sa akin, pinahamak na pa yung sarili niya. Exactly, pre. Diba? Exactly. Sumbaga, putang ina. Alam mo yun, ikaw yung gumawa ng sarili mong hukay. Tapos na nakakatawa doon, putang ina, nagdi-degrade naman yung iba. Oo. Na na dapat hindi nga ganoon. Hindi, pero based dun sa mga comment na nakita ko, konti lang yung positive, pre. Okay. Yeah? Copy. Konti lang talaga yung positive. Kasi nga, mali naman talaga eh. Alam mo yun? Kasi sa tingin mo ba, okay, sige, sabihin na nating finat shame ka. Ikaw ba, hindi mo ba siya shiname dun sa ginawa mo? Na hindi naman niya intention? Napahiya rin siya dun, ha? Di ba, pre?
Parang ang mangyayari kasi noon, ay, ito yung Lyft driver na na nagdi-discriminate. Sinira mo na yung pangalan niya, pre. Sa mataba. Hindi ba dapat siya mag-counter sue ng paninirang puri naman? Kasi kita naman sa video, pre, he was actually polite, eh. Diba? Hindi naman siya yung tipong talagang right then and there, diniscriminate siya. Hindi naman. Actually, maganda pa nga yung pakiusap niya, eh. Diba? Totoo. Actually, kung sa ibang yon pre, wala nang explain. Putang ina. Babatsi na ako. Bahala ka sa buhay mo. Cancel ko na to. Bahala ka. Di ba? The fact of the matter na tinuturuan pa nga siya na you should, parang order ka ng mas malaking vehicle to accommodate you. I don't think na you should be Kasi hindi siya aware. offended by that. Siguro, Hindi since siya aware. na-offend siya, pwede. Hindi siya aware na ganun na yung sitwasyon niya. Or in putang denial, nakawawa ka naman. Well, So, halo-halo mga na katotpi, rin no, pre, no? Ang moral of the story dito, look at both Mag-exercise sides. ka. Yun na. Yun na rin. Exercise ka din. Para- Labas-labas din. Para hindi, tangin na mag-pause ka ng timbang para hindi ka labas-labas na-deny ng ride. Pero wala hindi. Na serious note, pre, you were saying, sir. Ayun nga, sana hindi lang nila tignan yung kasabi ko nga kanina, wag lang tignan yung isang side lang ng storya or yung nakita nyo lang or yung clip lang kasi ang problema kasi ngayon sa world or sa age ng social media, parang we tend to believe what we see on the internet na parang tangina bago ka lang ba sa internet? Oo. Diba? So, again, yun lang yung sa akin. Ikaw, Papa Dens, ang closing natin bago tayo, at humahaba naman tayo. Okay? Oo. Ako, wala. Lang. Siguro, Dunk Dimos, usap tayo. Tangina. Ako, nagje-jeta din ako ngayon eh. Tara, sabay tayo. Putang ina. Para, kumbaga, Okay. ako, ang goal ko is to live longer. Ikaw naman, ang magiging goal natin sa'yo, para hindi ka ma-deny ng ride. Yun. And, Pero yun na yun nga. Yun. Yun lang. I mean, yun lang sa akin. Parang bawas by the way, ng guys, timbang. Tangina. Yes. By the way, guys, if you haven't yet, we are available on Facebook, Spotify, and YouTube, syempre, and Apple Podcast. So, pwede kayong makinig sa amin doon and also subscribe na din kayo and don't forget to like na rin and comment din. Comment away lang. Comment. Diba? Comment kayo, guys. Since sumahaba na naman tayo dito, Papa Dens, syempre, paalam muna tayo. Ako nga pala ulit, si Boss Lots, ang yung titong medyo galit pero medyo lap trip na yun. At ako si Papa Denso, yung tito mong mas galit pa kay Dunk Dimos dahil hindi napasakay sa lift. Pero ngayon, Pero yun nga. Anyway, kami pa rin ang inyong opinionated Titos podcast. So again, sa ulitin guys, and again dun sa mga viewers and listeners, thank you sa inyong marami. And see you on the next podcast. yes sir. Alright. Ay, paano ba? Yan. The Opinionated Tito's podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Tito's Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.